Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Charlotte from CRC Dasmariñas Daughter Church at samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon na ibinigay mo na pagbulayan ng iyong mga salita at patuloy na buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong mensahe sa araw na to at patuloy na bigyan mo kami ng lakas na ito ay maisabuhay. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga po tayo po ay babasa sa Joshua 12:16 ng Maseda at ng Bethel. Sa Kabanata 12 ng aklat ni Joshua ay parang talaan ng mga panalo ng Israel. Bawat hari na natalo ay nakatala at bawat lungsod na nasakop ay isinulat. Bakit? Una, para wag nilang kalimutan kung ano ang ginawa ng Diyos. At pangalawa, para maging patotoo sa mga susunod na henerasyon na ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Ang Israel ay hindi malakas, hindi marami at hindi perpekto. Pero ang Diyos ang kanilang lakas. Kaya bawat pangalan dito ay parang marka ng kanyang katapatan. Ang hari ng Makeda. Sa Makeda nangyari ang isang kamanghamanghang himala. Dito pinatigil ng Diyos ang araw at buwan. Para matapos ang labanan, ginawa ng Diyos ang tila imposible. Ang Makeda ay sagisag ng mga laban na parang wala ng solusyon. Pero tinuturo sa atin na kapag kasama ang Diyos, wala talagang imposibleng laban. Kaya mga kapatid, meron ba tayong mga Makeda sa ating buhay ngayon? Yung mga laban na parang hindi mo na kayang tapusin. Kung meron man, tandaan mo na ang Diyos na nagpahinto ng araw noon ay siya ring Diyos na kayang magpahinto ng unos sa iyong buhay ngayon. Pangalawa po, ang hari ng Bethel. Alam natin na ang Bethel ay nangangahulugang bahay ng Diyos. Pero sa panahong iyon, ang Bethel ay hawak ng maling hari, hindi naglilingkod sa Diyos. Nang mabawi ito, ipinakita ng Diyos na ang kanyang tahanan ay hindi pwedeng angkinin ng iba. Sa ating buhay may mga Bethel din. Mga bahagi ng puso natin na dapat tirahan ng Diyos. Pero minsan, inaangkin ng takot, kasalanan o maling prioridad. Ang Diyos ay Diyos na nagbabalik at nagbabangon. Kaya kung may bahagi ng ating buhay na naagaw o nadumihan, kayang ibalik ng Diyos para siya uli ang mamuno. Mga kapatid, ang Joshua 12:16 ay simple pero napakalalim. Ano ang matututunan natin? Una, bawat laban ay may pangalan. Ang Israel ay may Makeda at Bethel. Tayo rin ay may kanya-kanyang laban. Takot, kahirapan, kasalanan, sakit o relasyon na nasisira. Huwag nating itago ang pangalan ng ating laban. Pangalanan natin ito sa panalangin at ialay sa Diyos. Pangalawa, bawat tagumpay ay patotoo. Hindi aksidente na sinulat lahat ng pangalan ng mga natalong hari. Bakit? Para ipaalala, bawat panalo ay galing sa Diyos. Kaya't huwag kang mahihiyang ibahagi ang iyong mga tagumpay. Maliit man o malaki, dahil ito ay patotoo ng Diyos sa iyong buhay. At pangatlo, ang tagumpay ay unti-unti. Mapapansin ninyo, isa-isa ang nakasulat. Hindi sabay-sabay ang laban at hindi rin sabay-sabay ang panalo. Ganito rin sa atin. Minsan gusto natin instant solution, pero mas madalas, step by step, barrel by barrel, dumarating ang tagumpay. Kaya kapag natatalo mo ang isang tukso, isang problema o isang pagsubok, magpasalamat ka. Sapagkat iyon ay patotoo na unti-unti kang dinadala ng Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya naman mga kapatid, huwag nating maliitin ang mga listahan sa Biblia. Sa Joshua 12:16, ang simpleng banggit ng dalawang hari ay nagpapaalala na lahat ng laban ay may wakas at lahat ng tagumpay ay galing sa Diyos. At dito po nagtatapos ang ating devotion sa Joshua 12:16. Samahan niyo po ako sa maikling closing prayer. Aming Ama, salamat po sa pagpapaalala na wala kaming laban na hindi mo kayang ipanalo. Tulad ng Israel, Lord, may kanya-kanya kaming Makeda at Bethel. Mga laban na mahirap at mga bahagi ng aming buhay na kailangan muling mapasa iyo. Patuloy, Lord, na tulungan mo kaming magtiwala, maghintay at lumaban ng kasama ka. Naway ang bawat tagumpay namin ay maging patotoo ng iyong katapatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
At muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. At muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas, 5:30 AM para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po natin itong i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga and God bless us all.